Good morning everyone at good afternoon dyan sa inyo sa Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa inyo mga kapatid nating Kristiyano. God bless you all. Naway pagpalain tayo ng nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Ngayon mga kapatid, ako ay humihingi ng pasensya sa aking mga customer kahapon dahil meron tayong hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, which is itong ating pag-uusapan ay kay ating nag-iisang President Rodrigo Roa Duterte. Actually, ilang beses ko nang pinag-iisipan na ayokong gumawa ng ganitong video dahil alam mo yung mundo ng politika sa atin ay sadyang talaga namang napakagulo, lalo na sa ngayon. Okay, doon sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Kabayan Taxi Jonski Vlog dito sa Kuwait, isang OFW, isang butante, at ako'y isa din sa bumoto sa nakaraang presidential election at vice president election. Okay? Ako ay sadyang nababahala dahil alam mo yung nangyayari ngayon sa Pilipinas hindi maganda, na which is tayo mga Pilipino ay nagkakandawatak-watak dahil sa akin mahirap bilang isang OFW na nandito sa ibang bansa, lalo na yung mga anak namin na nandyan sa Pilipinas, na sila lang. Ngayon ang napapansin namin mga OFW, hindi lang ako o kung ikaw ay against man sa pamamalakad ni President Duterte dati, ang tanong ko lang sa iyo, nung hindi ka ba nakinabang? Wala ka talagang nakitang pagbabago? Kasi sa aming mga OFW, kitang-kita namin yan dahil araw-araw nasa news lang kami nakatutok. Kasi dito sa abroad, wala ka namang ibang gagawin kundi manood pag tapos ka na sa trabaho mo. So araw-araw nakikita namin kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Kahit ngayon, yun lang ang tanong ko. Yung video na to, kung ayaw mong ipagpatuloy at kung nagagalit ka sa sinasabi ko, skip mo na lang, okay? Pero kung hanggat maaari, tapusin mo tong isi ng warrant at pinadaan sa Interpol, hindi kami mga bulag, hindi kami mga tanga, na alam naman namin na mali. Kasi nga, wala na nga tayong koneksyon sa ICC, di ba? Sino ba maglilitis, di ba, yung ICC? Eh, bakit pa nating hahayaan? Bakit natin ibibigay si President Duterte sa mga banyaga? Which is naman, ang ating justice system sa Pilipinas ay gumagana. Di ba? Gumagana. Kung nagkamali, sabihin nating hindi naman perpekto ang buhay mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. Wala nga isang kaso na isinampa dyan kay President Duterte. O kung meron man,
wala, 'di ba? Wala siyang, hindi man siya naparusahan. Kasi nga lahat ano lang, sabi-sabi, 'di ba? So, bilang isang OFW, hindi maganda na nakikita natin ang bansa natin na ganito. All the way support naman ako sa administrasyon ni President Marcos, pero Mr. Marcos, hindi po bulag ang mga tao, hindi mga tanga. Palibasa kayo ay mayaman, hindi nyo nakikita ang aming mga sentimento, ang pagdurusan ng aming mga kamag-anak dyan sa Pilipinas, hindi nyo nakikita. So yun lang, nalulungkot lang ako at I hope doon sa ating mahal na Pangulo, maging maayos ka lang at dismayado kasi ako eh. Ayoko gumawa talaga ng video na to, pero gabayan siya ng nag-iisang Diyos. Allahu Akbar.